Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Martes, August 26, 2025. At sa ating pong latest satellite images, patuloy pa nating minomonitor yung low pressure area na huling namataan malapit po sa may katubigan ng Paracales sa Camarines Norte. Sa ngayon, hindi pa rin naman natin inaalis yung posibilidad na ito ay maging bagyo, bagamat medyo bumababa na po yung posibilidad na iyon, lalo't malapit na ito sa kalupaan ng ating bansa. Kung sakali man na maging bagyo ito, posible po within the day lamang po ito at eventually ay manghihinan or ito ay magdi-dissipate na rin habang kumikilos pa hilaga ang kanluran. At ito ang magdadala pa rin, itong low pressure area pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na nga sa malaking bahagi ng silangang bahagi ng Luzon, partikular na sa may area ng Bicol Region, gayon din sa may area po ng Quezon, Aurora, Rizal, kasama din ang ilang bahagi po ng Mimaropa. Samantala, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng southwest monsoon o habagat, partikular na sa may area naman ng Palawan at gayon din dito sa may nalalabi pang bahagi ng Mimaropa. Ito po yung Occidental at saka Oriental Mindoro. Inaasahan natin malaking bahagi nga ng Luzon, kasama na dyan yung Metro Manila, Central Luzon at Southern Luzon at maging bahagi ng Kabisayaan at northern part of Mindanao, kasama yung Zamboanga Peninsula at Caraga, ay makararanas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa araw na ito, habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, yung Ilocos Region at gayon din ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Liban nga dito sa low pressure area na ating minomonitor, wala na tayo iba pang nakikita nga posibleng maging bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At as of 5 a.m. nga po, naglabas tayo ng weather advisory. Yung weather advisory, ito yung inaasahan natin na potensyal ng mga malalakas sa mga pag-ulan, katamtaman hanggang sa malalakas sa mga pag-ulan, around 50 to 100 millimeters po yan ng mga pag-ulan. Partikular na mapapansin nyo ito sa mga lalawigan sa may silangang bahagi ng Luzon. Partikular na itong Bicol Region, yung mga lalawigan ng Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Masbate. Makakaranas din po ngayong araw ng mga hanggang malalakas sa mga pag-ulan ang bahagi ng Quezon Province, Laguna, Rizal, Bulacan, Aurora at Isabela. Ito po ay dulot ng low pressure area na ating minomonitor. Habang ang hangin habagat ay magdadala rin ng hanggang malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw sa bahagi ng Palawan, Antique at Occidental Mindoro. So mga kababayan, sa mga nabanggit po na lugar na ito, mag-ingat sa mga potensyal, sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at pagguho ng lupa or landslides. Bukas naman, inaasahan pa rin natin yung epekto ng low pressure area na hindi natin inalis yung posibilidad na maging bagyo, bagamat posible po short-lived lamang, ay magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, maging sa mga lalawigan ng Quezon, Rizal, Bulacan, kasama na rin yung Nueva Ecija at Aurora. Ang hangin habagat bukas ay magdadala rin ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan, Occidental at Oriental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Kaya mag-ingat din po sa mga posibilidad ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pagdating po ng araw ng Huwebes, inaasahan natin na wala na masyadong magiging epekto yung low pressure area. Maaari na po itong malusaw, habang ang hanging habagat pa rin ang magdadala ng mga pag-ulan naman sa Palawan at Occidental Mindoro. So sa mga kababayan po natin sa Palawan at Occidental Mindoro, inaasahan natin the next 2 to 3 days magpapatuloy yung hanggang malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya mag-ingat po, lalong-lalo na nga sa potensyal ng mga pagbaha. Ngayong araw, inaasahan nga natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mga pag-ulan mula Katamtam hanggang sa Kumis ay malalakas sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area at ang hangin habagat, partikular na sa may bahagi nga ng Cagayan Valley, Cordillera, dito sa may Central Luzon, ang Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. Mag-ingat nga po sa potensyal ng mga flash floods and landslide. Habang ang nalalabing bahagi ng Luzon, partikular na nga itong Ilocos Region, makararanas naman ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, or generally din po ay fair weather sa may area ng Ilocos Region. Agwat ang temperatura sa Lawag, 25 to 31 degrees Celsius sa bahagi ng Baguio, 16 to 23 degrees Celsius sa Metro Manila, 24 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao, hanggang 29 degrees Celsius sa Tagaytay naman, 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius.
Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, inaasahan natin malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan dulot ng hanging habagat. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 24 to 30 degrees Celsius habang dito sa may Puerto Princesa nasa 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas sa mga pag-ulan dulot ng low pressure area at ng hanging habagat. At ang agwat po ng temperatura sa Iloilo, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 31 degrees Celsius. Ang mga rehiyon naman dito sa may Mindanao, partikular na nga itong Zamboanga Peninsula, Barm, kasama ang Northern Mindanao at Caraga ay makararanas din ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa araw na ito. Habang ang nilalabing bahagi ng Mindanao, yung Davao Region, kasama yung Soc-Sargen ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Agwat nga ng temperatura sa Zamboanga ay 23 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning kaya maaari naman pumalaot yung mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Sa may area po ng Luzon, katamtaman yung mga magiging pag-alo ng karagatan habang sa nalabing bahagi ng ating bansa, Banayad hanggang sa katamtaman yung magiging pag-alon. Samantala po, mag-ingat pa rin kapag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan. At narito po yung ating weather outlook po sa mga susunod na araw hanggang araw ng Sabado. Patuloy ating inaasahan na magdadala ng mga pag-ulan itong low pressure area at southwest monsoon bukas. Partikular na nga kasama yung Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon, malaking bahagi ng Kabisayan at western section ng Mindanao. Pagdating po ng araw ng Huwebes hanggang Biyernes, medyo mababawasan na po yung mga pag-ulan na mararanasan sa bansa. Partikular na po yung Kabisayaan, mababawasan na yung mga pag-ulan. Asahan na lamang yung mga pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Southern Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Pagdating ng araw ng Sabado, inaasahan natin yung mga pag-ulan dito na lang sa may kanlurang bahagi ng Central and Southern Luzon at maging sa may Western Visayas. Muli po, inaasahan pa rin natin yung mga pag-ulan lalo na sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kaya mag-ingat sa mga posibilidad ng flash floods and landslides. Ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:12 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at sa ating YouTube at sa ating websites, pag-asa.gov.ph at maging sa panahon.gov.ph. Dito nyo po makikita yung mga inilalabas po natin or ini-issue ng mga thunderstorm advisories, rainfall informations, general flood advisories at mga heavy rainfall warning sa buong bansa. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang umaga. Blessed Tuesday sa inyong lahat.